Nahuli sa Rodriguez Rizal ang isang dating miyembro ng New People's Army na sangkot daw sa ilang krimen. Sabi ng akusado, hindi lahat ng ibinibintang sa kanya ay totoo. Balitang hatid ni EJ Gomez. Let's go. Sinalakay ng Rodriguez Police ang compound na ito para arestuhin ang lalaking kabilang sa most wanted persons list ng Calabarzon dahil sa mga kasong murder at robbery. Ang 52 anyos na target na corner ng mga pulis sa isang landfill area sa Barangay Mascap. Naharap si alias Commander Ka Arnel sa patong-patong na mga kaso na isinampa sa loob ng mahigit 15 taon. Meron tayong nakuha na 2 warrant na 2 kaso ng murder and then 4 na robbery. And then nakalagay pa doon sa ating e-warrant, no, ay meron pang umaabot ng 20 yung kanyang warrant. Sa investigasyon at pag-amin mismo ng akusado na pag-alamang dati siyang miyembro ng New People's Army. Ni-revealed niya na nagkaroon siya, naging party siya nung naganap na ambush noong 2009 dito sa may Macabod, Barangay Macabod. Kasama rin siya sa pag-ambush na nangyari noong 2010 naman dito sa Antipolo. 4 ang namatay at 6 yung sugatan. Umamin din ang akusado na isa siya sa mga lider ng kanilang grupo. Yung karanasan ko pong una, 1999, yung na depensiba po kami sa isang kampuhan. Pinasok po kami ng mga kaibigan ng mga 16 IB ng madaling araw, kaya namatayan po kami doon ng 2. Nagkabarilan po. Noong 2020 o 5 years ago, ay nag-attempt na siyang mag-surrender sa Philippine Army na nakabase dito sa Rodriguez, no? At hindi nga lang nag-process dahil ayon sa kanya ay biglang na-pull out yung army na nakabase during that time. Sagot ng akusado ukol sa mga patong-patong na kasong murder, frustrated murder at robbery. Ang ilan po doon, totoo, pero yung doble-doble po na pagpatay at saka yung pang hold up, ayun po ang hindi ko masasagot po dahil hindi po ako kasama sa aktual po niya. Kasinungalingan niyang bintang na yan. Patuloy ang pag-verify ng pulisya sa mahigit sa 20 warrant pa na isisilbi sa akusado. Nakadetain siya sa custodial facility ng Rodriguez Municipal Police Station. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.